susulitin ko ang time ninyo sa panonood dito. I will make sure na talagang magiging informative tong video yung gagawin ko ngayon. Ipapakita ko sa inyo guys kung papaano ba maglinis ng water refilling stations. At the same time, yung mga tubo, paano ba nililinis yan? Paano ipapatest natin yan sa DOH? Kung interesado kang malaman yan, huwag kang bibitaw. At tuwing ko sa inyo ang full demo kung paano ba kumuha ng water sample sa mga water refilling station na kagaya nito. Itong mga tumatagal na, yun dumadami na yung customer kasi nakikita naman nila kung gaano kalinis at katamis yung tubig ng water. Wow. Mga katubig, nagsama po ako ng doktor para marinig naman natin ano ba ang kanyang opinion sa water station ni GSW. Doc, anong masasabi mo? Sabi ko nga sa sobrang linis, yung dumi na yung mahihiyang pumasok. Ang tawag namin dito ay altanghap, almusal, tanghalian at hapunan. Si Alfred Watermax at si Erwin Tulpo. Alright. Powered by Watermax. Talagang napakasarap. Pure, clean, and safe to the max. Dito na kayo sa GSW Water Refilling Station in Malasiki, Pangasinan. Alright, peace out! Ayun, buti na lang hindi tayo nag-Ducati Street Fighter ngayon. Kung hindi, naku, mapapafighter tayo sa kalsada. May rough road. Normal yata sa Pangasinan ng mga gantong kalsada. Ginagawa nilang bilar ng palay eh. Sana kaya yung tubigan na yun re-rescuehin natin. Hindi obra guys na hindi natin pupuntahan kasi dapat talaga puntahan agad-agad yan para makapag-operate na siya ng kanyang negosyo. Ay, ito na pala. Ay, ito na ba yun? Ba? Aba, maganda. Ang kanyang tubigan, maganda oh. Maganda oh. Oh, ando pa yung Alfred oh, tsaka si Erwin. Okay, doon tayo magbablog sa tubigan. Alright mga guys, so nandito tayo ngayon sa GSW Water Refilling Station powered by Watermax. Syempre pasasalamatan natin si Boss Kevin. Doc, thank you ha. Ayan, sinamahan niya ako sa ride nito. At ito na yung kanilang water station. Hey sir, magandang araw. Kayo po ang may-ari? Ay, yung anak nyo po. Eh, kayo na rin, anak nyo eh. So, ito po ang kanilang water station. Shoutout kay Garrett, kay Shaky, kay Wayne. Alright. At ayun ako. Ang pogi ko naman dun. At saka si Erwin Tulpo oh. Si sir, binubola ako eh. Pastogi doon sa personal. Pag nagtanggal ako ng helmet, matatakot na yan. Ang ganda ng tubigan nila oh. Napakalinis ang tubigan ano. Anong masabi mo, Doc? Oh, may hiya ang dumi dito. Alright. Ano lang tayo? Mag-remove tayo. Alright. What's up mga guys? So, dito tayo ngayon sa GSW. So, ang ibig sabihin niyan ay Garrett, Sky, Wayne Water Refilling Stations here in Malasiki, Pangasinan. So, ipapakita ko sa inyo yung building. Napakaganda guys. Ito po siya oh. Alright, napakaganda po ng kanyang building. At syempre, mga katubig, nagsama po ako ng doktor para marinig naman natin ano ba ang kanyang opinion sa water station ni GSW. Doc, anong masasabi mo? Sabi ko nga sa sobrang linis, yung dumi na yung mahihiyang pumasok. Alright, so sa MK? Sa MK, mahalaga ka. Alright, yan po mga guys. So, papasok na ako sa bagong water refilling station ni ma'am. Say hi. Ayun. So ito po yung kanilang water station. Ito po yung kanyang mga anak. Dito pala pinangalan to, ang kanyang water station sa GSW Pure and Sure Water Refilling Station. Alright, ganda no? Siyempre may tatak yan, pambansang tubig, Watermax Enterprises, FDA approved po yan at DOH approved. Ayan po, meron po siyang mga awards pa. Ayan, #1 in the Philippines. Alright, ito po yung kanyang mga anak. Ayun no, ang pupogi at ang gaganda. Alright, dalawang lalaki ma'am no? Oh, yan. So, syempre, ito po, anak din po niya. Ay, hindi. Ako pala yan. Ay, joke lang. Ako po yan, mga guys. Si Alfred Watermax at si Erwin Tulpo. Alright. Endorser natin kasi si Erwin Tulpo, no? Ito, hindi po tarpaulin para sa eleksyon, no? Ito po ay talagang promotion na trusted by Erwin Tulfo, yung kanyang machines, of course. And then, yung kanyang water refilling station. Eh kahit naman sino naman talaga, kapag ganito kaganda ang water station ninyo, eh talaga naman, mapapawaw ka na lang. Ito po, tingnan nyo po yung kanyang machines. This is package 5. It has a double membrane system capacity. Taong saan meron din po siyang 304 stainless, kasama po yan, at yung dalawa. Ma'am, libre to, di ba? Yes. Ayun, no, libre daw yan. So tapos ito po yung kanilang machines.
Ayan, this is a 24 level of filtration system. Ito po guys yung 2021 model. May mga containers pa siyang nire-refillan dito. Yan. Ang dami. At ito pa oh, hinuhugasan nila. Ayan. Yun. So ma'am, nakakailang galon na po kayo sa isang araw? 80 to 100. 80 to 100 containers? Yes po. Oh, ang dami na. Alright. Pero ma'am, ilang buwan na kayo nag-ooperate? Pag-aapat na buwan na po. 4 months. Yes po. Sa 4 months ma'am, hindi po ba kayo nahirapan? Sa umpisa, kasi kailangan maghanap ng customer. Pero itong mga tumatagal na, yun, dumadami na yung customer kasi nakikita naman nila kung gaano kalinis at katamis yung tubig ng Watermax. So ma'am, matamis yung sinasabi nila? Yes po, matamis daw po yung tubig ng Watermax. Yes po. Alright. So kaya dumami customer mo dahil sa tamis ng tubig. Ano po ba? Po. Ayun. Masarap daw po yung lasa. Masarap yung lasa? Yes po. Ayun. May asukal ba? Hindi, joke lang. Guys, ang ganda ng pan-deliver nila, oh. Ito yung brand ng Chariot. Ilan po na ikakarga nyo dito? 27 galing, sir. 27 containers? Kasya dyan? Hindi naman hirap? Hindi naman, sir. Alright, so 27 daw ang nagkakasya dyan. Oh. Alright, ganda. Siyempre, susulitin ko ang time ninyo sa panonood dito. I will make sure na talagang magiging informative tong bidyong gagawin ko ngayon. So, ipapakita ko sa inyo guys kung papaano ba maglinis ng water refilling stations. At the same time, yung mga tubo, paano ba nililinis yan? Paano ipapatest natin yan sa DOH? Kung interesado kang malaman yan, huwag kang bibitaw at tuwin ko sa inyo ang full demo kung paano ba kumuha ng water sample sa mga water refilling station na kagaya nito. Alright! Hindi pa ako nakakapag-start mag-vlog dito sa water refilling station. Pinakita na agad ni ma'am kung gaano siya hospitable. Ayan. So pinakita niya yung kanilang iba pang business. Ayan, meron pala siyang milk tea, no? Ayan guys, oh, mukhang masarap talaga to. Oh. Wow! Bakit lahat ng pinupuntahan natin, Doc, na lugar may pa-milk tea? Hindi ko nga alam. No? Sa Manawag, ganun din. Pa-milk tea din, ano? Oo nga eh. Magsasawa yata tayo sa milk tea. Alright, may pa-milk tea si Madam at syempre may pa-siopaw. Hindi daw yan palaman ng pusa. Very much for your hospitality. Ayan, so naka-ready na ngayon yung ating mga gamit para sa ating testing. Ito na po yung mga gamit. At syempre, bago ang lahat, kakain muna ako at panoorin niyo muna itong drone. I hope nagustuhan nyo po yung drone shot na yon at I hope na-inspired kayo ng isang simpleng water refilling station lang. Talaga naman, kaka-operate lang at kumikita na agad dito sa lugar na bulubundukin. Kita nyo, lumipad yung drone, wala siya masyadong kapitbahay. Ibig sabihin ang mga customer na guys, ay medyo malalayo pa. Pero kita nyo, ang dami-daming mga container at dinideliver ni ma'am yung tubig sa kanilang mga lugar. Pero ngayon, katulad ng pinaramis ko sa inyo, ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-sterilize ng mga faucet na to. Ayan. So, sterilize natin yan. Siyempre, kailangan nyong i-prepare yung mga materyales. So, ano ba yung mga materyales na kailangan ninyo? Of course, kailangan nyo ng cotton, tape, marker, tapos yung sterilized bottle from RHU, alcohol, and lighter, tsaka Zonrox. Okay, Zonrox yung ginamit ko guys, pero ito kasi yung available sa market. Pero you can use mas maganda kung makakakuha kayo ng chlorine na puro. Dahil ito po ay 99% antibacterial din po siya. Ayan. Para mamatay lahat ang mikrobyo na nandyan sa mga tubo. Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano siya gagamitin. Alright, first thing to do is this. Kailangan natin iswab itong mga faucet na to. So, kukuha tayo ng galon. Ayan. So, patapunin lang po natin siya ng konti. Bubuksan mo yung ultraviolet light at bubuksan mo rin yung dispensing pump. Right? So, ngayon, na-under na po ito. So, sa nakikita nyo po, nagpa-flashing po tayo para kung sakaling may dumapo dyan na langaw o anumang insekto, matanggal. Okay, patayin ko muna. Ma'am, yung gunting. Tada! So, may instant gunting na tayo. So, kailangan nyo pala ng gunting. Pero kung meron kayong ibang gamit na pwede nyo gamitin, pang hawak lang naman ito actually dito sa mga cotton balls na to. Para hindi po kayo mapasok. Ganito po siya pag sterilized. Lagyan nyo lang po ng alcohol. Alright.
Tapos, punasan po natin ito. Yan. Siyempre, importante yung tip. Okay? Tapos, ipunas natin sa lahat ng stainless parts. After natin maipunas yan sa lahat na yan, ang gagawin natin guys, kukuha tayo ng panibagong cotton at ipitin natin ng gunting. Gunting na yung ginamit ko kasi alam ko, ito yung available palagi sa bahay. Siyempre, lahat naman yata ng household meron ito. Pagkatapos, ilagay nyo lang ng alcohol na ganyan. And, kailangan ko palang magsuot ng mask. In 3, 2, 1. Ayan po, at may mask na tayo. Para saan ba tong face mask? Hindi lang dahil may COVID, ano? So, lahat ng kumukuha ng water sample dito ay kailangan naka-face mask. Kasi, kapag hindi ka naka-face mask, yung laway mo pwedeng pumunta doon sa sterilized bottle na makukuha mo as sample. Alright? So, sa mga may water refilling station, napakasimple lang po, no? Tapos, hindihan nyo lang. Okay. Yun. At syempre, huwag mo siya nilapit yung mic ko. Baka masunog yung mic. Tapos, hindihan nyo lang gayaan. Alright. Ipahid nyo na para mas effective. Kita nyo, lumiliyab siya guys. So, kailangan mas sterile itong mabuti. Ito guys, inirecommend ako ito sa mga water refilling station everyday na mag-ooperate kayo. Pero syempre, kahit na hindi kayo magpapatest ng tubig, mas maganda, gawin nyo pa rin to. Gawin nyo bang habit, kahit isang beses sa isang araw, ganon. Kaya dapat ang mga water station, lagi nakaabang na yung mga binanggit kong materyales. Ayan. I-explain ko sa inyo guys. So dahil na sterile ko na to, so napansin nyo, kung pag kumukuha ko ng tubig, andito yung aking kamay. Alright? Marami ako nakikitang water refilling station guys na nandito yung faucet sa ibabaw. Ang downside nun, kapag basa ang kamay na naghuhugas at pinihit mo dito, yung tubig tutulo dyan sa bunganga na yan. So, pwedeng magkaroon ng contaminations. Alright? So, kaya ang maganda sa water station yung ganito. Kasi nasa baba siya, pag pinihit mong ganon, walang ibang pwedeng bumuga dyan. Diba? Yan ang advantage guys na ganito yung design ng inyong faucet. Alright? So, continue natin. Na-sterile ko na siya. Next thing to do is ito namang bote. Okay? Pero, bago tayo kumuha ng sample guys, gagamitin muna natin to. Alright, paano ba ginagamit itong Zonrox? Okay, so ganito yan guys. All you have to do is patayin mo itong dispensing pump at saka itong UV sterilizer, and then buksan natin itong faucet dito. Ayan. Wala na siyang pressure. So ibig sabihin, makakapagbukas na ako ngayon ng filters. Okay, kukunin mo itong takip na to para may pangsahod ka doon. Patayin mo yung bulb dito. Yan. Alright. Kapag napatay mo na siya, mabubuksan mo na to. Ayan. Kasi guys, pag hindi mo pinatay yun, magtutuloy-tuloy yung tapo ng tubig dyan, mababasa. Okay? So, diretso lang natin. Yun. Next one is, diba? Alright, kailangan nating tanggalin to. Ito. At pagkatapos, ibabalik natin ngayon itong filter na to doon. So, mapansin nyo guys, inuna kong kinabit to. So, paglabas ng tubig dito, may UV light sterilizer pa siya. May gagawin kasi tayo bago natin ibalik lahat. Ganitong gagawin natin. Kukunin mo na itong Zonrox at ilalagay mo dito sa loob ng filter. So, para masukat natin, ito, may baso si ma'am. Wala naman tong exact measurement kung ilan talaga dapat ang ilalagay mo. Kumbaga, tantiameter yan guys. Okay, so napansin nyo guys, mas maganda sana kung yung white ang gamitin nyo. Huwag itong may lemon flavor kasi pwede siyang lumasa. Pero mas yung white, mas puro yun. Okay? Antibacterial lang naman ang habol natin, hindi yung scent. Okay? So sa nakikita nyo, around 100 ml ito. Ngayon, ganito ilalagay ninyo po. Dito. Alright? So yun guys, ayun yung antibacterial components niya. Ngayon, ilalagay natin siya dito. Okay. Some of you guys, kailangan to ibabad ng 24 hours. Yes.
medyo matagal po siyang gawin. Pero this time, gagawin po natin ng mas mabilis lang. Magpapatapon tayo ng mabilis. So nakapagsali na tayo doon ng around 100 ml. Ito naman around 150 ml. So ito po yung laman niya. Ngayon ilalagay natin dito sa loob ng tangke. Okay, ang tanong, bakit ba kailangan natin i-sterilize itong loob ng tangke? Ito kasi open siya. Okay, madali siyang mabuksan. So pwedeng yung alikabok, pwedeng yung insekto, pwedeng pumunta dyan. Para ma-ensure natin na bacterial free yung lugar ng tangking to, kailangan natin salin dito ngayon yung antibacterial na Zonrox. Alright? Bango. So, yung fumes pa lang niya, it will kills all the bacteria dito sa taas ng tangke natin. Alright, so ngayon, ang trabaho natin is kailangan natin siyang itapon ngayon doon sa labas. Alright, so kailangan po pala, bago ko makalimutan ng lahat, yung filter na tinanggal natin ito, ay huwag nyo nang ibabalik doon. Kasi this is already exposed at pwedeng mag-cause ng contaminations. Ayan o, binatong ko dyan. So kahit actually, pag ginagawa nyo to, every month naman kayo nagpapalit ng filter, mas maganda, pag binaklas mo yan, palitan mo na agad. So ito na yung mga kapalit ng filter. Yan. So ito, kitang-kita, galing talaga sa Watermax Enterprises. Naka-ready yung kanyang mga filters kasi meron siyang sticker ng Watermax. Alright. Thumbs up, kudos sa may-ari. Kaya ang mga water station dapat may stock kayo nito. Mura lang naman to guys, kaya dapat mag-stock na kayo. Yan. Lagyan natin yung activated carbon and the 1 micron filters. Alright. Lahat yan guys ay hindi pare-parehas, no? May 1 micron filter. So ito yung kakabit natin doon mamaya pag na-flushing na natin. Pero bago natin ikabit yan, kailangan patapunin mo natin yung tubig dito hanggat mawala yung chlorine na amoy niya. Alright? Turo ko rin sa inyo kung paano yan gagawin. Okay, so dahil sa naisali na natin at naibabad na natin ng konti yung ating activated carbon, dahil magpapatapon tayo sa faucet, kailangan natin buksan to. Yun. Lagi lumagitik, check valve yun. At pagkatapos bubuksan mo na ngayon tong dispensing pump. Alright, and then the UV sterilizer. Yon. So kapag naka-on na yan, magpapatapon tayo ngayon ng finished product natin. Ito na siya. Wow. Wah, gulat ka na. Expect that minsan bigla siya pumuputok na gano'n kasi nga meron siyang water hammer, meron siyang na-impact na hangin dyan sa loob na nagbaklas tayo ng filter. So every time nagpapalit kayo ng filter, talagang ganon. May puputok at puputok. Pero pag nawala na yon, okay na. Maamoy nyo ngayon guys, na amoy chlorine na siya. Ibig sabihin, kailangan mawala lahat ng amoy ng chlorine bago tayo magkabit ng bagong filter. Alright. So ang gagawin natin guys, ay itatapon natin lahat ng laman ng tubig doon sa tank ngayon. So meron tayo ngayong 30 container na itatapon ngayong araw. Hanggang mawala yung amoy niyan, huwag kayong titigil. Alright? Kung may TDS meter ka, mas maganda. TDS meter mo to at TDS mo yung lumalabas doon para makuha mo yung tamang pagpa-flashing ng tangke. Alright? So, tanggalon, tapon. Ang tanong, Kuya Alfred, bakit ba dito ka pinapadaan? Dito ko pinapadaan sa mga faucet na to para mahugasan siya ng chlorinated water. Alright? Siya. Siyempre, hihingi tayo ng tulong dito kay... Ano pangalan mo? Jan po. Kay Jan. Ayan. So, siya yung magtatapon nito kasi siya naman yung refiller dito. Kamusta naman yung trabaho mo dyan? Ayos naman? Ayos na po sir. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Masaya naman po. Oh, natin ko yan, ma'am. Wala ka sweldo mo? Magkano sweldo mo? Wow, laki! Grabe naman, oy! Painom ka naman, Brad. Tama lang yun sir. Tama lang. O, laki ng sweldo niya dyan. Painom daw siya mamaya. Alright. So, pa-flushing natin muna to. Kapag na-flushing na natin, tsaka tayo kukuha ngayon ng sample ng tubig. Alright. Napansin nyo, hindi ko inahawakan sa taas kasi yung takip na yan, pwede makontaminate agad yung inyong product. Alright? Kita mo si Jan, sanay na sanay siya doon sa pagtapon-tapon. Kinukuha niya yung mataas na tubig, tapos tatapon niya doon. Tapos mamaya yung mas mataas, tatapon na naman niya doon. Sanay na sanay sa synchronization. Peace bomb! So guys, naubos na natin ngayon yung laman ng tangke sa likod. Ngayon, ito po ngayon ay
na flushing na natin at nagkaroon na po siya ng malinis na tubo dahil na-sterilize na po siya ng chlorine. Alright, so ngayon guys ay ang gagawin naman po natin, bubuksan na natin ngayon yung ilalim. Okay, so lahat ng machine ng Watermax guys ay meron po tayong valve sa ilalim na to. Ito. Ang purpose ito para pagka nagpa-flushing kayo ay bubuksan mo siya. So ganito po siya ginagawa. Open. Yun. Yan. So hintayin lang natin guys na ma-drain lahat yung laman ng tangke para secured na wala ng chlorine na pupunta doon sa finished product natin. Gawin mo natin yung flushing, alright? Okay, pagbukas mo doon sa tangke na yon, ay meron po siyang outlet dito. So yun, tatapon na po siya dito. Alright, so ito po guys yung drain. Alright. So hintayin natin hanggang tumigil dyan kakatulo bago tayo magkarga ng panibagong produkto. Ayan mga guys, wala nang tubig. So tuyo na siya. So ibig sabihin yan, wala nang laman dun sa loob ng tangke. Ang gagawin mo ngayon ay kailangan mo siyang papatay na natin dito. Alright. Pag napatay mo na yan, magpapaandar na ngayon tayo ng mga machines. Buksan mo yung feed pump at RO pump. Pansin nyo, lakas ng lagabog ng tubig, wala talagang laman. So hintayin mo natin siya magkaroon ng at least kalahati bago tayo magpatapon ulit. So tumatakbo na siya. Mabilis naman to magkarga kasi Watermax yan, naka double membrane naman, kaya maya maya lang makakapagkarga na ulit tayo. Alright, yung tangke natin ngayon ay i-check natin. Yan o, marami na siyang laman. At nakita nyo guys, malinis. Alright, ngayon ang gagawin natin ay magpa-flushing na tayo doon sa faucet. So, syempre, unang flushing natin dahil posibleng meron pang rebaba yon, magtatapon tayo dito ng Tagalawa. Ayan, magpapatulong tayo kay Doc Kevin ulit. Doc, videohan mo ako. Ganito lang po ha. Yon. Hindi man daw. Alright. Failure. So, guys, ito, unexpected moment, nag-failure dito. Pag ganyan, walang tubig, no? Pipindutin mo lang. Ayan. Tapos tataas yung pressure gauge niya. Yun, wala. Yun. Umandar na siya. Ayan. Guys, pag nakita nyo nag-failure yun, ibig sabihin, wala siyang tubig na makukuha. Alright. So, ang gagawin lang natin ay mag-refill ako ng isa dito, at isa pa dito, at isa pa dito. So yan, pinapakita ko lang sa inyo guys na posible kasi na meron pang chlorine na naiwan doon sa tangke. So para mawala yung chlorine na yon, kailangan magpatapon pa tayo ng tagdadalawa bawat faucet. Bago natin ikabit yung bagong filter. Yan, yung filter na to. So, puno na isa. Okay, tapon natin. Pangalawa, guys, marami ako nakakitang water station, no, na ito, kaputi pa daw. Yan, hindi daw dumudumi. Eh kahit 2 taon hindi talaga dudumi yan kasi finished product yan. Kaya ito pinapalitan pa rin every 2 months o every month para i-maintain niyo yung lasa ng tubig at quality ng tubig na ibibigay niyo sa market. So dahil nag-flushing kami, magpapalit kami ng bago. Ito yun. Alright, so ito na yung pangalawa ng isa. Huwag kayo mga inayang guys kasi may chlorine naman yan. Saka ito po, product na yan, tinatap natin yung panghugas natin, product na rin. Alright mga guys, so nakapagtapo na tayo ng mga container dito. Ang gagawin natin ngayon ay ikakabit natin itong filter. So paano ba ikabit itong filter mga guys? Halika, i-guide ko kayo. Alright, so paano ba ang gagawin natin kapag magpapalit ka ng filter? Una ay papatayin mo itong bulb dito. Yung bulb na yan. Yon. At pagkatapos ay bubuksan mo yung faucet dito. Yan. At syempre mamamatay yung motor pump na yon. Right? Ngayon ito wala na tong hangin.
Okay? Tapos bubuksan mo lang. Yun. Kaya hindi ko pa tinanggal kasi sasahurin natin pa rin. Okay? Alright. So this time, tatapon natin yung laman doon. Napansin nyo guys, naglagay kami dito ng tubo. Yung tubong yan. Yan. So naglagay kami yan, guide yan para hindi masira ang filter. Improvise na namin yan. Okay? So gagawin lang natin, kapit natin tong sediment filter na 1 micron. Alright? Napansin nyo guys, no hand contact. Hindi ko hinawakan. Pinilas ko lang diretso at yung kamay ko nakahawak sa plastic. Alright? Ngayon, ilalagay ko ngayon siya dito sa loob. So, gamitin natin tong plastic para hindi mo mahawakan yung filter. Yan ang proper na paglalagay. No hand contact pa din. Okay, ngayon ilalagay natin siya dito. So, base doon sa kanyang flow, o ito yung papasok sa kanya, 1 micron UM to. Okay, so paano natin gagawin yan? Yung 1 micron UM, so shoot lang natin yung butas. Ito yung butas niya. Alright, shoot mo lang doon sa green para hindi masira yung filter at saka mo kayong higpitan. Kapag ganon at naglagay tayo ng guide doon, hindi siya masisira. Kasi kapag walang guide, masisira at masisira siya. So, kapag nasira ang filter, of course, hindi na siya magiging effective as filters. Right, next naman, ito naman activated carbon. Same procedure din guys. Wala akong gloves na hawak, pero don't worry, I have my own way para hindi ko pa rin siya mahawakan. See? Okay, nakita mo? May plastic pa din. So, ilalagay mo ngayon doon sa butas. Alright? Saksak lang. Tapos, tanggalin mo na. Ganun lang. No hand contact pa rin. Same way, ipapasok mo lang doon. Yun na. Ma'am, ako na ma'am. Ang linis ni ma'am sa kapaligiran, no? Yan ang responsible owner ng water station. Nagkaroon lang ako dito ng plastic, nilinis na agad. Ayan. So, dahil wala tayong gagawin dito, kukunin ko na siya. Alright? Para hindi magkalat. Look. Ano tapon doon? Alright? Siyempre, balik natin sa atin kinuha. Makakapagaling tayo ni ma'am. Nice and easy. Alright. So, ito yan. Yung petay natin dito, bubuksan natin. Alright. At pagkatapos, papaandar natin to. Okay. O, ito yung sabi ko sa inyo kanina napuputok. Ayan. Marami po siyang air bubbles na lalabas pa. Yun. Pag lumabas yun, wala na siyang putok. Wala talaga. Tapos, hawakan ko lang kasi puputok siya. Okay, so ang gagawin natin ngayon, magpapatapon ulit tayo ng tagdadalawa para mahugasan natin yung carbon. Kasi itong carbon, ito ay meron pa rin siyang tinatawag na carbon dust. Yung carbon dust na yon, sasama dito. Kapag hindi mo tinapon yan, makakabenta ka ng tubig na maitim-itim. Tsaka may debris na carbon dust. So para mawala yon, tagdadalawa itapon natin. And then, pag nagawa natin yon, you're good to go. Alright. Okay, so paano sterilize itong mga faucet dito? Itong faucet na to, ganito lang yan. So kuha kayo ng cotton buds. Tapos, lagyan mo ng alcohol. Yan. At pagkatapos, ipahid mo dito. Alright. Yan. Pahid mo dyan. All the way. All the way. Mula taas hanggang baba. Alright. At pagkatapos dyan, yan, yung gilid na yan, importante. At napapansin nyo ba guys? Yung electric pan. Yan. Kailangan patayin.
Take note ha, kasi kapag kukuha ka ng water sample dito, kailangan walang hangin na umiikot sa lugar para yung hangin pa lang kasi pwede mo contaminate yung pagkuha mo dito. Alright, so pagkatapos mo siyang ma-sterile, ipitin mo na dito. Yan. At pagkatapos, sindihan. Oops. Diyaban mong ganyan. So ngayon, paano malaman pag pwede na siya? Alright? Once na yung cotton balls ay nangitim na, yung totally nangitim yung cotton balls, pwede na yan. At saka makikita nyo rin na ito, yung pinaka stainless niyan, talagang makakita mo talaga na nagdi-discolor din siya at mag-iiba yung kulay ng onte. Yun ibig sabihin sterilized na siya. Kasi uminit na siya eh. Nakuha na niya yung boiling point. Okay? So ganun siya. Okay. So guys, dahil lumiliyab na rin naman siya, alright, lumiliyab na po siyang ganyan, idamay mo na itong isa. Yan. At idamay mo na rin itong isa. Yan. Okay? So ma'am, ang recommendation ko dito, dapat may PET bottle kayo or kaya plastic ng yelo. Kapag magsasara kayo sa gabi, ibalot mo siya. Tapos lagyan mo ng rubber para hindi siya mahulog. Kasi sa gabi, pwede siyang dapuan ng langaw. Pag dinapuan siya ma'am, contaminated. Okay, so lagyan nyo lang ng takip. So ang ginagawa po namin yan ganito. Yung PET bottle, binubutas namin sa ibabaw. Tapos yung takip, susuk-suk namin dito. And then, nakasaksak siyang gano'n. Alright? So ngayon ma'am, kukuha tayo ng sample. Okay? Dapat naka-gloves ako. Kaya lang guys, this is for demo use only. So hindi na ako nag-wear ng gloves. Ma'am, mag-gloves po kayo, no? Ayan, ito po. Napansin nyo, hindi ko inahawakan masyado sa takip. Kasi yung takip niya dapat maging ano siya, maging sanitized pa din. Alright? So ma'am, sample ko lang, no? Yung tip niyan, hindi nyo pwedeng mahawakan. O hindi rin siya pwedeng mahanginan. Kukuha tayo ng water sample, ma'am. Pag kukuha ka ng water sample is bubuksan mo yung UV light at saka yung pump. Alright? Ngayon, dapat tapon po muna kayo ng tubig. At kapag nakapagpatapon na kayo ng tubig, ma'am, saka po kayo kukuha ng sample. Okay? Tapos yung takip, ibabalik nyo ng pagganon. Yan. Nakita nyo po yan. Yung maputi po na yan ay micro bubbles. Hindi po yan dumi. Alright? Nag-pressure po kasi siya, kaya po siya ganyan ng kulay. Pero actually yan, lumilinaw na. Alright. Micro bubbles, ibig sabihin maganda ang molecule ng tubig. Malinis siya, maliit ang molecule, kaya po ganyan kaganda. Kita nyo, naglumilinaw. Alright. Unti-unti lilinaw yan. Okay? So, ganyan po ang pagkuha. Ngayon, ano ang gagawin nyo ngayon pag nakakuha na kayo ng water sample? Ngayon, kukuha kayo ng tape. Lagay nyo dito. For your marking. Anong oras nyo kinuha? For example, kinuha nyo ng 2 PM. Anong date? Ano product? Product. Tapos, date. GSWRS. Ayan. So at least alam mo na ito yung finished product mo. Ngayon, pag dinala mo to doon, at least dapat hindi tatagal lang 3 hours. Dapat makarating ka na agad doon. Kasi pwede siya makontaminate. Lagyan niyo po siya sa water cooler para hindi po siya makontaminate ng hangin. Alright? Yun. Ganun lang kasimple yan, ma'am. At pag ginawa niyo po yan, sure na makakapasa na kayo dyan. Kasi wala nang pwedeng panggalingan, ma'am. Yung machine natin, malinis na yung tubig na lalabas. At yung mga tubo natin, nalinis na rin natin. Pati yung filter natin, bago na rin. At syempre, nasanitize na rin itong bawat faucet. So, wala nang dahilan para hindi kayo makapasa sa water sampling. Alright? So, yun po lahat ang video ko dito sa water refilling station ng GSW. So, kung ikaw ay taga Malasiki, Pangasinan, at malapit lang kayo dito sa Palong Malueg, Barangay Malueg, Barangay Palong Malueg. Mulag. Naglalag din ako. Mulag. Ayan, Barangay Malag, Malasiki, Pangasinan. Pumunta kayo dito sa GSW Water Refilling Station dahil tignan nyo naman ang place. Yan. Kung bibigyan natin ng grade yan, ang place na yan, I could say
Aircon na lang ang kulang, perfect na. So, bibigyan ko to ng score na 9 out of 10. Kasi may kulang na isa, aircon. Alright, pero to tell you honestly, this is one of the most beautiful water station na puntahan ko. At para pakita ko sa inyo, panoorin nyo itong montage. Alright. Is around 5 by 4. So kita nyo, napakaluwag. Ayan. Pwede ka mag-tumbling dito sa loob. Oh. Hindi ba? Oh, para makita nyo. Isa, dalawa, kalahating dipa. Hindi meters ha. Pag meters kasi abutin ng 5 to eh. Ito yung meters. Sa dalawa, tatlo, 4 na metro at 5 metro yung pang ganun. Ayan. 4 by 5 ang sukat niya guys. Ang ganda. Perfect na perfect sa design ng package 4. Or kahit ano pang package yan, kahit 9. Basta pumasok kayo sa standard na sukat na 4x5 or 5x5, mas maganda. Sa water station, the bigger place, the better. Alright? Again, this is Kuya Alfred, nagkasabing, be blessed and be a blessing to everyone. Goodbye. Okay. Wala nang Clorox. Ayos na. Malinis na. Alright. Alright. So, na-flush na natin ng 2 beses itong ating container. So, tikman natin ang tubig. Alright. Ayan. Tingnan natin. Puno. Ayan. Inumin natin. Kailangan kasi, pag uminom ka ng tubig, kailangan hindi siya malamig. Kasi pagka malamig, hindi ma-appreciate. Doon sa dulas, madulas yung tubig, ma'am. Smooth. Manamis-namis nga, kaya pala lumipat yung mga customer ng ibang water station dito. Totoo nga, totoo yung sinasabi ni ma'am. Walang pait na lasa. Walang pait. Walang sabit. Dalaga, binata, walang sabit. Powered by Watermax. Talagang napakasarap. Pure, clean, and safe to the max. Dito na kayo sa GSW Water Refilling Station in Malasiki, Pangasinan. Alright, peace out! Oh bro. Yung camera mo, laki Kaya naman low budget. Ayan mga guys, so certified na ito na dinaanan na to ng Watermax at ng MK Vlog. Ayan o. Alright, so yun yung sticker namin. Thank you ma'am. Bye-bye! Kami ay tutuloy na. Ayan, meron daw pupuntahan si Brother Kevin na kaibigan niya na nagtitinda ng barbecue at ihaw-ihaw. So susubukan daw namin yung masarap na kanyang barbecue. Galing daw yun ng US. So tara. Ma'am, thank you! Thank you po. Ayun, at maraming salamat po sa suporta at tinangkilik tayo ng customer natin mga sir, no? Kaya naman talaga naman, syempre, in return, kailangan natin suklian yung kanilang pagbili sa ating produkto, di ba? Sa Watermax, ganyan po talaga ang ating suporta. Kung meron po kayong mga water station na gusto nyong mabisita ko din, i-comment nyo lang sa baba. Yung tubigan na yan guys, ay naku po, napakaganda. Kasi napakalinis. Ang masasabi ko lang talaga, puro ganda. Hindi guys, dahil customer ko siya, no? Dahil po talaga malinis yung lugar. Kung sa video pa lang nakita nyo na malinis na yung lugar guys, talaga naman, lalo sa personal, mas malinis pa siya. Walang daya, hindi scripted yun. Binigla lang namin siya. Nagsabi kami na pupunta ako dyan, kailangan niya ng tulong kasi yung tubigan niya magpapalaboratory test na, no? Yung laboratory test, yun ay ginagawa ng mga water refilling station every month at every 6 months naman sa physical and chemical analysis. So napansin nyo guys, puro bundok yung aming dinaanan. Wala akong nakitang masyadong bahay, pero sabi niya ang lakas daw ng kanyang negosyo. Hindi pa siya totally full
blast pero tinatangkilik na at sabi niya madami rin lumilipat sa kanyang customer ng ibang water station. Sa ganda naman kasi ng kanyang produkto, no? Tsaka tininom ko yung tubig guys, manamis talaga at masarap-sarap yung lasa ng tubig. Masabi ko lang, kudos sa may-ari, thumbs up sa'yo. Pero binigyan ko siya ng rate na 9. Yan. Kasi syempre pagka naka-aircon yun, perfect na yun. Perfect yun guys pag naka-aircon yun. Sana nagustuhan nyo yung panibago kong audio, yung aking volume. I hope you like it. Sigurado hindi na to grounded dahil tinuruan ako ni Boss Reed kung paano i-set up ito. Hindi na siya grounded sana. Sarap mag-ride sa hapon guys, hindi mainit. Kanya lang, hindi ko lang alam kung montek na yun, loko-loko yun Kita nyo yun guys, sumalubong. Mabuti lang, magbabilis ang ating reflect pagdating sa mga ganyan. Sarap-sarap mag-ride sa gabi mga sir. At ang aming customer ay very happy aming pagbisita doon sa kanyang water station. Uy, after sa bundok dito kami lumabas sa highway. Uy, ang galing pala nun. Kala ko, puro bundok ang dadaanan namin. Yung pala may highway bigla. Pero nakataka ko, ang daming magagandang grill doon sa lugar na yun Medyo nagtatago yung mga magagandang kainan sa lugar nito. Misa nga, mabalikan nyo, no? Maganda kita ko dalawa yung nakita ko na medyo maganda. Parang maganda siyang kainan. Pero syempre, dahil sa support natin sa ating mga tropa, kahit na masarap ang kainan doon, unahin natin yung suporta sa tropa natin. Meron lang din yung tropa si paring Doc Kevin dito sa bypass na to. Kaya syempre doon pa rin tayo makikikain as suporta at ang kilig doon sa ating kaibigan. Alright, may nagtatanong sa akin, no? Sabi, Kuya Alfred, nabili mo na yung Street Fighter. Ano ang next bike na gusto mo? Actually, napaisip ako doon. Meron na tayong sports bike, meron na tayong adventure bike, meron na tayong naked bike. Street Fighter ang ating first naked bike. Ano na daw ang next na gusto ko? Kaya ang pinaka gusto ko sa ngayon na motor, yung merong adventure position na naka-inline 4. Yan. Meron bang ganun? Kung meron ng motor na ganun, ganito yung riding position ko, relax, tapos naka-inline 4 yung makina kasi gusto ko yung tunog ng inline 4. Siguro yun ang papangarapin kong next bike natin, no? Maganda yun, no? Napapatingin siya, si Kalma. Kaya lang, ang gusto yata ni boss Dodge Challenger. Naku po, sus Ginoo, kayanin kaya natin. Kaya ako'y nagsusumikap naman mga guys. Supportahan nyo po ang aking channel mga sir, para makamit natin ang ating mga pangarap at magkaroon tayo ng marami pang inspirasyon. Dito tayo ngayon sa Ordoneta Bypass. Ay, kahit gabi pagkaganda, maraming ilaw. Welcome to Pangasinan. Tingin ko malapit na kami doon sa aming pupuntahan. Sabi kasi bypass Tulin ni Kevin o mabagal lang talaga ako. So sumenya si Doc Kevin. Palagay ko malapit na kami. American citizen yan ang pupuntahan namin di naman pala sa bypass Akala ko sa bypass yun, hindi naman pala. Dito pala sa part ng SM. Naku big time pala tong tropa natin dito. Malapit sa SM ang pwesto, di mahalang renta. Gayamanin mga sir. Uy, malapit na, sumesenyas na siya. Dito. Dito. Sir. Good evening. Lipit naman na ito. Anong pangalan mo? Mika, kuya. Mika. Bakit pangalan ng babae? Yan, pagtataka ko sa magulang ko Patay. Manuel. Nice meeting you, bro. Sige po. Sabi ko kay Doc Kevin, maraming masasarap na kainan doon Ha? Sabi ko kay Brother Kevin, maraming masarap na kainan doon. Bakit doon tayo kay Mika? Suporta sa tropa. Okay, kaway. Okay ka naman. Ihawan. Ayun Ang lalaki naman. Ayun Balik pa daw yan. Maliit yan. Maliit pa daw yung pusit. Bigyan mo ako ng pusit na 10 kilo, yung ganito kalaki. Dali, babiyahe muna ako. Alright mga guys, dito na kami ngayon sa kainan. Ito po yung kakain namin. Ayan. Season. Tapos kanin. So hindi pa ako nag-lunch, kaya ngayon lang ako magla-lunch ngayong gabi. Ang tawag namin dito ay altanghap, almusal, tanghalian at hapunan. Ayos yun na. So let's eat, let's go. Sige po.
Alright mga guys, ito na natapusin ang aking vlog. Thank you very much for watching. Again, this is Kuya Alfred nagsasabing be blessed and be a blessing to everyone. Good vibes.